Okay, itutuloy lamang natin yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Okay. Okay, yung nakaraang linggo pinag-usapan natin husband and wife yung message ni Paul, ano? Tama? Which is, Yes. ito ay applicable kahit sa panahon ngayon. Totoo Kung naman. ikaw ay Kristiyano. Yes. Kasi may mga kumakalat na, outdated na yan. Hindi na dapat ganyan. Hindi na submit. Ganun. Well, kung napanood nyo, yun naman ang tinuro is for the wife to be submissive and to submit to her husband as to the Lord. So, medyo mahaba-haba at specific yung paliwanagan doon. Balikan nyo na lang. Kung bakit ganun. Sa asawa din, meron ding utos. Sa lalaki. Oo, na lalaki kung ano ba dapat ang role niya sa marriage, no? Which is yun nga yung to protect, di ba? Actually, mas mabigat yung demand. On that sense, dahil inihalin tulad yan kay Kristo at sa simbahan. Yes. Alam niyo naman yun kung Christian kayo, di ba? Na si Jesus, siya yung bridegroom, di ba? Tapos yung church, yung bride. Okay? Kaya isang magandang pribilehiyo ang pag-aasawa. At isa din siyang responsibilidad. Yes. Kaya magandang, kunyari may asawa kayo o balak nyong mag-asawa, itatanong nyo sa sarili nyo, kayo bilang dalawang taong nagmamahalan, tayo ba, nire-reflect ba natin ang relasyon ni Jesus at ang kanyang simbahan sa ating pagsasama? Yes. Maganda nun, diba? Mas maganda yun. Oo. Hindi yung kunting kibot, mag-away kayo. Ngayon, hindi ko naman sinasabing maging boring kayo sa pag-aasawa. Okay. At medyo ito mahirap nang i-explain dahil nitty-gritty na. Sige, magkaroon na lang tayo siguro ng special episode. Kayo ni Che. Tapos may magtatanong. Pwede. Ngayon kasi, habang nare-record namin to, ay kasagsagan ng bilangan, ano? Bilangan ngayon ng mga sa eleksyon. Okay. May 12 ba ngayon? May 12 namin to nire-record Lunes. Okay. So mga nasa 90% na yata ang ano. Hindi, mga 75 pa lang. 75 pa lang ba? Okay. Malalaan. Okay. Okay. So tuloy na natin, ano? Okay. Saan tayo magsisimula, sir, dito? Verse 1 to 3. Ng 6. Okay. Ephesians 6 na tayo. Okay. Mga anak, obligasyon. Ito na, tungkol naman pala ito sa sa magulang at sa anak. Okay. So, nung nakaraan, mag-asawa. Ito okay. Kasi ang parang kung bibigyan natin ng series to, parang walking in the light Yes. So, kung ikaw ay mamumuhay sa liwanag o sa other term sa will ni God. Yes. Bilang asawa. Yun yung last week. Ngayon naman, bilang magulang or anak. Okay. Mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo kasi yun ang tama. Okay. O 2, irespeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. 3, okay. Ito yung pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay nyo. Okay. Ulitin ko na 3 grupo tong ina-address Yung mag-asawa, mag-asawa. Yung tatay, yung anak, tsaka yung tatay or magulang. And then yung empleyado at tsaka yung employer. So next week na yun. Next week natin yun. Kasi, focus lang tayo dito muna. Kasi doon, mas makaka-relate dahil karamihan naman nung nakikinig sa atin ay mga hanggang working. Dito lang ba gagawin natin? Yeah, hanggang 4. Tapos, i-ano natin? I-elaborate natin. Sige. Yung mga tanong ako dyan Sige. Una sa lahat, ang inuna sa lalaki at babae is yung babae. Kasi ito yung sensitive and pressing na issue Okay. Bakit kailangan ko mag-submit? Lagi lang ganun. Inuna last week, no? Bakit babae yung una? Hindi naman question yung lalaki, bakit siya yung kailangan mag-lead? Di ba? Wala namang question ganun. Dito, ang inuna uli, yung mas pressing na issue. Yung anak. Okay. Kaya yung susunod dito, ang iuunahin din nila yung empleyado, hindi yung master. Okay. So, laging ang inuuna dito ni Paul is yung mas pressing yung issues. Mas may reklamo, gano'n. Pwede rin, or mas maraming tanong, or mas maraming doubts, mga gano'n. So, basta yung
yung, ano tawag doon, marginal. Basta parang kung nasaan yung mas maraming issue at saka tanong, Okay. yun yung inuna ni Paul. Okay. So, napakasimple lang naman ng command dun sa mga anak. They are to obey their parents. This not only means that children have the responsibility to obey, pero may responsibilidad din yung magulang na turuan yung kanilang mga anak. So, kumbaga, mutual uli dito. Yung anak, kailangan sumunod sa magulang. Yung magulang, kailangan turuan ng maayos yung kanilang anak. Kasi, may mga magulang na hindi marunong magturo ng maayos sa kanilang mga Tapos, anak. ini-impose nilang, obey me, gano'n. May mga ganun pa. May manunumbat pa. So, kumbaga, magiging careful tayo dun sa pagdidiscuss na to, no? Ako kasi, sir, paniniwala ko bilang, kunyari, ikaw ay magulang, obligasyon mo talaga na turuan ng maayos, maganda, makadiyos yung anak mo. Kasi paglaki niya, di ba? Kasi ang hirap ng ganito Ang hirap ng nagkulang ka nung childhood niya. Hindi mo minahal. Hindi ka nagpakita ng tamang disiplina. Tapos, mag-i-impose ka na obey me. Lumaki siyang ganun. Napakahirap. Pagkukulang mo yun. Di ba? Kaya, mas mabigat sa tingin ko ang nakaatang sa magulang. Tsaka yung, kunwari, unruly yung anak. Ibig sabihin, nagtatantrums, nagwawala. Tapos kasama ka. Sa tingin mo, kanino mas maasar yung tao doon sa anak o sa'yo? Kunwari, wala kang ginagawa. Dati kami, kunyari may mga makukulit na bata dyan. Sino magulang mo? Diba? Ganun So, kumbaga, doon nakakaasar minsan yung sitwasyon. Kunwari, sobrang tigas ng ulo. Doon nakakaasar yung tigas ng ulo, halimbawa ng isang bata. Pero kunwari, andoy magulang, hindi sinasaway, mas nakakaasar yung magulang. So, mapapansin natin, merong mas mabigat na responsibility yung magulang dito. However, dahil alam natin na mas mabigat yung responsibility ng magulang dito, kaya nga tinuturuan yung anak na maging obedient. Ngayon sabi dito, obligasyon ng magulang na turuan ng kanilang mga anak dahil ito ay ang importanteng layunin ng isang magulang. Hindi naman natin kailangan turuan yung mga anak natin mag-disobey kasi foolishness is bound in the heart of a child. So, baga, yung katigasan ng ulo, kakulitan, at saka yung pagiging magaspang, yung pag-uugali, given yun kapag inuna ng bata yung foolishness niya. So, responsibility ng magulang na turuan ng tama yung anak niya, paano mag-behave, kung paano makisama, tinuturo talaga yun. Kahit na sabihin natin na, ayoko pakialaman yung freedom niya at saka individuality. Pwede mo naman hindi pakialaman yun, pero ituro mo sa kanya. Autonomy, gano'n. Yes. Pwede mo naman hindi pakialaman yung mga area ng kanyang creativity and identity, pero pakialaman mo naman yung kanyang behavior. Pakialaman mo yung kanyang fruit na kung paano siya mamuhay. Kasi, marami sa atin, inaasa natin yung discipline sa eskwelahan o kaya yung pagkokorek sa church when in fact yung education and yung spiritual knowledge should start at home. So, kumbaga, supplement lang yung church, supplement lang yung school. Ano yung, mo, sir, bilang ikaw ay naging anak? Siyempre, anak Lahat mo tayo naging anak. Yes, ano yan? Ano yung mga sa tingin mong commendable way of disciplining sa'yo? Or kahit hindi sa'yo, nakita mo sa iba? Hindi, sa akin, nakita mo, okay na. Nice, good job. Talagang pag mali. So paano yung ginagawa kunwari, sa'yo? Pinapalo ka? Nasa ko rin na nagtatatalon ako sa likod ng motor nun Dadrive si Papa nainis. Mali naman kasi na nagtatatalon ako sa likod ng motor habang umaandar. Matandar pala. Ngayon, bumalik siya. Siguro grade school. Bumalik. Tapos, doon niya ako nasinturon. Kasi mama nga, nung college na ako. Ngayon ba bawal na yun? Parang hindi naman bawal sa Pinas no? Asian pa rin tayo. Biblical speaking, foolishness is bound the right of the child. Siyempre, kunwari sa school, ang policy kasi natin is, bawal ay mga corporal punishment. Pero before, pwede, no? Pwede. Dito pa rin naman, namamalo pa rin naman. Kaso nga lang, pwede kasing ng child abuse. Yun din yung reason kung bakit maraming taong nainis kay
kay Sen Kiko, kay Kiko Pangilinan, dahil nga doon sa batas na related doon, yung, hindi, si Kiko. Yung sa panukala noong, yung related sa corporal punishment nga. So, ang point naman doon is, merong time na gumagana yung corporal punishment, merong time na nakakaunawa na yung bata. Yes. Nag-cease na. So, kunwari sa bata, talaga hindi pa siya marunong mintindi. Pinapalo talaga. Kasi parang, ang tingin ko doon, ini-instill mo sa mind niya yung consequences. Yes. Kasi, hindi pwedeng kapag may ginawa kang mali, ay walang kapalit. Yes. Kasi it is important na turuan mo yung anak mo kung paano sumunod. Hindi dahil... Saka consequences ng mga desisyon. Hindi dahil sa gusto mong masunod. Okay, hindi yun yung point eh. Gusto mo siyang i-train na kapag mas namulat na yung kaisipan niya at saka yung puso niya sa Diyos, madali na lang sa kanya na sumunod sa Diyos. Kasi ikaw nga nasusunod niya eh. Yung mas mataas pa parang kaya sa'yo. Parang shadow ka ng ng para ikaw scripture, yung reflection no authority ni God. So, nire-reflect mo yung authority ni God sa kanya. So, kumbaga, pag na-train mo yung bata na marunong sumunod, tsaka skill yun yung halimbawa is kahit ayaw mo, tama naman, gagawin mo. Even yung skill nga din yung kahit hindi mo feel na sumama, pero dahil sa tingin mo is tama yun, skill yun. Dahil marami sa atin, ayaw mag-deny. Lalo-lalo na sa generation natin, it's more on kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung feeling ko, validated ako. Wala nang halos nagde-deny ng sarili. Oo. Yun. Parang training talaga na despite ng aking nararamdaman, ito ang tama. Kasi may may pagkakataon kasi na pag hindi natin feel, ayaw na natin kahit na tama naman yung pinagagawa sa atin. And sometimes we are demonized na yun. And sometimes we are very sensitive dun sa mga area na kunwari may mag-comment lang about sa mental health na may nabasa ko nag-comment na kailangan mo pa rin i-overcome yan, ganito, ganyan, mababash na siya. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Ganito, puro yun yung favorite line kasi ng mundo eh. Hindi mo kasi naiintindihan. Paano gagawin? Maglo-loathe? Hindi, ang gusto... So, wallowing? Hindi, ganun na nga yung mangyayari. Hindi kasi pwedeng laging sasabihin is hindi mo... hindi pwede kasi laging sasabihin na hindi mo kasi naiintindihan. Ikaw na hindi ka maintindihan, is your responsibility na give your best na ipaunawa mo. Okay? I am not saying na binibigay ko sa iyo yung burden ng mental health problems mo. But sometimes tayo din ang, inaral natin yan, na sometimes tayo rin ang may cause ng mental health problem natin. Okay? Maganda akong librong nabasa dyan. Anong pangalan na? GTY? Relates to you? Si Paul Washer. Ay, si MacArthur. Ayan, si John MacArthur. Parang meron siyang sinulat na libro about sa psychology and yung vanishing conscience pala. Sinabi niya dun sa libro na yon is sa panahon ngayon, pero ano pa yun matagal na yun sa panahon ngayon, yung guilt ay tinitreat natin as a mental health problem. Yes. Not realizing na yun ay consequence ng mga sin na ginawa natin. Ang sagot ay repentance. Yes. So, ang ginagawa natin, we feel uneasy. So, we go to therapy. Yes. Na hindi naman, dapat repentance. Nagkaroon nga kami ng kaya yung conscience daw ng tao, wala. Nagkaroon nga kami ng seminar sa God. So, ngayon, development. Pero, meron kasing about sa mental health doon. Okay. Merong halimbawa teacher, ayaw niyang gawin isang bagay, ang ginagamit niyang reason is yung mental health niya. Tapos sa bibig mismo ng teacher nanggaling yung hindi naman talaga totoo. In-exage lang para makalusot siya doon sa responsibility. Ang sabi nung speaker namin na guidance counselor din, na psychologist din, pagka sinasabi niya na mental health blah blah blah, hingan mo ng medical certificate na na-assess siya at merong findings na totoo
na meron nga talaga siyang mental health problem na na-diagnose. Because it's very easy for us to say na meron tayong mental health problem but ayaw naman nating mag-process. Stress lang yun. Hindi, sabihin natin na I don't want to dismiss kasi inaral na natin to eh. Ang gusto ko lang sabihin is hanggang kailan ka magiging biktima ng iyong mental health problem. And I myself is naging na-experience ko rin yung severe anxiety. So, kumbaga, hindi ko naman ini-invalidate yung feelings and emotions ng mga tao. However, may discernment ka kasi, sir, eh. Alam mo kung nang uunggoy lang eh. Di ba? Yeah. Di ba? Yun eh. Somehow, kumbaga, meron naman tayong ganun na tapos yung discernment mo, sasabihin nila, ay, nadja-judge ka na. Sa tagal mo sa, di ba? Saka may cake kang sabihin. Number 1, asking is not judging. Okay. You may feel na condescending yung pagtatanong sa inyo, pero hindi. Okay? Remember na kung ang mental health ay consequence ng iyong sin, hindi yung nagtatanong sa'yo ang nagpuput sa'yo ng guilt and shame. Yung sin mo na actual ang nagdadala sa'yo ng guilt and shame At doon. least may ganun ka pa. At least may ganun ka pa. Yun yung kailangan maunawaan ng tao. At hindi mo kailangan gamutin yun. Kunwari may ginawa ka, nasukol ka, tapos dahil napahiya ka, iyak-iyak ka na, mental health ay sinabi mo. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko na your emotions are valid but they do not justify wrong behavior. Okay. Kahit na magbabayad ka. Kahit na magkikisay ka dyan, there are consequences noong mga ginawa mo. Ngayon, kunwari, medyo nababaliw ka na tuturete ka na dahil sa pinaggagawa mo, that is consequence nung ginawa mo. Sir, tama. Sir, yun ang bunga. Ngayon sabihin nila, valid naman talaga na ito yung nararamdaman ko, talaga namang nade-depress na ako, na-stress ako. Yes! Hindi ko naman in-invalidate yun eh. Pero, inalam mo ba muna ano ang pinag-ugatan? Doon marami sa atin, we don't want to be accountable. Di ba sabi mo nga, kaya maraming stress sa tao, it's because wala nang nagsosorry karamihan sa atin. If only people are accountable enough na puro pagtatago, puro tayo pagkukubli. Pero sa tingin ko, ang tsuri ko dyan is we are in a parang days na facade talaga. Kasi social media, age eh. No? Social media age eh, na parang I am like this. Ito ang gusto kong makita niyong ako. Di ba? Sa social media, ganun eh. Kaso nga lang, it doesn't go that way. Even if you project na ikaw yun, pero sabi nga sa Bible, and you will know them by their fruits. It's not what you project or you say about yourself. It's about your lifestyle. Yun yung theory ko dun, sir. Nasa panahon tayo na rampant yun. Yung gusto kong i-portray ito, syempre through social media. And then, yun nga, yung image mo ang gusto mong ipakita, yung gusto mong ipakita ng image. So, na gagalaw-galaw mo kung ano yung mga gusto mo lang ipakita, kung ano yung ayaw mo. Then we are saying that we are not selfish, pero sa ganong case, we are self-lovers. Yun. Vanity, no? Di ba in the last days, the love of many will grow cold. Di ba? Marami sa atin magiging lovers of self. Lovers of themselves. Ano din ba sabi ni John MacArthur na ibig sabihin ng social media? It's about self-promotion. Di ba? Hindi na nga kaya makapag-converse ng sound na doctrine at saka makapag-converse ng reasonable wisdom na galing sa Bible eh. Anong gagamitin? Yung mga shared quote and post na hindi na related sa Bible para may kausap ako minsan eh. Di ba may mga tao na umalis sa church tapos sabihin na, ay hindi ko na pinag-iisip yung mga ganito, ganyan-ganyan. Yung parang sa tingin nila. Nakakaano kasi sa peace ko. Nadi-disturb. Di-disturb yung peace. Sabi kong gano'n sa sarili ko, hindi ko naman nireplyan eh. Parang nababasa ko lang na, gano'n na ba kabulag? Gano'n na ba kabulag na alam mo na may mga mali kang ginawang desisyon, tapos ang sisisihin mo pa rin is yung mga tao na nagpa-realize sa'yo na may mali kang ginawang desisyon. So, have I become your enemy because I told you the truth? Sabi sa Galatians yun eh. And marami sa atin, ganun. May mga sagutan pa sila na
next time, Kai-invalidate kasi. may, Wala nang truth. next time, hindi na ako makikinig sa mga taong wala namang ambag sa buhay ko. Ayan. May ganyan term dun sa isang estudyante eh. Is it safe to say nakaka-validate natin ng feelings is na wala na yung objective truth? Kasi subjective na lang lahat sa feelings mo. Kasi ang mahalaga na dito ay nararamdaman ko. Hindi na ito totoo. Hindi na. Pero alam mo, kung ang priority natin is yung nararamdaman ng Diyos, magdi-dissolve lahat yung tama ba o mali yung nararamdaman ko o tama ba o mali yung nararamdaman niya. Hindi na yun yung issue eh. Ano yung nararamdaman ng Diyos? Yun yung magandang ilagay sa parenting. Yan. Kaya may parenting na bakit namamalo? Bakit nagdidisiplina? And Deuteronomy chapter 5, Old Testament pa lang, talagang yung magulang ang nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanya mga anak. Ayun. Responsibility mo yun. Yes, responsibility bilang tapos magulang. Tapos magtataka ka, bakit napariwara yung anak mo? Yes. Meron ganun eh. Kunyari, yung tatay nagmumura, yung bata nagmura, papaluin mo. Bakit? Ikaw din. Mako-confuse yung bata. Oo. Binabawal mo ako sa isang bagay na ikaw ang gumagawa. Ginagawa mo. Yan, nagyoyosi yung ama. O yung nanay bungangera. Tapos ginaya mo. Tapos nagaya. Okay, nagaya. Okay. Kasi social learning turing. Pero again it doesn't make you right na nagaya mo. Just because ginagawa ng magulang mo. Kunwari may tamang pag-iisip ka na, hindi mo pwedeng sabing reasoning yun. Hindi, ang problema sir, sa kabataan niya. Pero sa mga formative stage. Yun, formative. Sa mga formative stage na nade-develop pa lang yung value system ng isang bata, mali talaga yun. You practice what you preach. Saka ang mahirap ng baguhin ng nakasanayan. Yes. Though walang imposible. Ugali yan. Though walang imposible sa Diyos. Mahirap nga lang. Oo. Kaya maganda, umpisa pa lang. Huwag mong sanayin sa mali. Kaya sasabi dito, yung disobedience, dapat may punishment. Kasi kung hindi na-realize ng bata o ng isang tao yung consequence ng kanyang misbehavior or ng kanyang sin. Sa atin nga, ang tawag lang misbehavior eh. Hindi sin eh. O hindi crime eh. O hindi offense eh. Bakit you call it as a sin if it is a sin? Huwag mong ibahin yung tawag. Kaya nga, sa sobrang gusto natin na maging relevant and maging sensitive lagi sa nararamdaman na iba, iniiba-iba pa natin yung term. Yun. Yun the reason kaya marami nakaka-misunderstood sa akin kasi sinasabi ko talaga ng diretso. Siguro, ang kailangan ko i-workout is mas maging gracious pa kung paano ko sasabihin. Kaso nga lang, lalabukan mo. Ang sa isip ko naman, pag ginagawa ko yun, yung pinapalabok, para bang may element pa ng confusion. Parang may element pa ng fina-flatter mo, ganyan-ganyan. Kaya nga, di ba, nung may kausap tayong brethren, pag tinanong ka ano dapat mong gawin, sabihin mo, ng diretso, ito ang kailangang gawin. Yung may kinounsel din ako isa, sabi ko, ito ang gawin mo. Nasanay ako doon kasi teacher ako eh. So I think, kapag merong malinaw na instruction na dapat gawin, hindi ka mag-iisip o mangangapa na tama kaya ipipiliin yung decision. O yun. So sometimes dahil hindi alam nung kausap mo kung ano dapat niyang gawin, sabihin mo. Nagtatanong na nga ano ba dapat niyang gawin eh. Edi sabihin mo. Ikaw naman, maging careful ka kung ano i-advise mo sa kanya. Kasi nagtitiwala siya sa iyo eh. So you should go that way. Now to continue, sabi dito, yung pagsunod sa magulang ng bata is right to the Lord. Tama yun. Oo. Right kay Lord Ano yun? Context-wise, kung tama din, yung magulang mo, yung pinapagawa. Mamaya i-explain naman natin yan. Kung yung pagsunod sa magulang is right unto the Lord. And number 2, it is right unto your parent. So, dalawa yung reason. Ano ba mga kadalasang ayusin din ng bata sa magulang? Gawaing bahay, lalo na pag tinatamad. Okay. Yun. Yun yung number 1. Okay? O kaya kahit, yung mga simplihan natin. Pagtulog. Yung pagkain ng gulay. Diba? Yung pinauuwi na, ayaw pa umuwi. Yung mga simpleng bagay na pinagagawa itong bagay na to, ayaw. Magtatantrums. Diba? Alam mo na yung mga bata, pag ayaw. So, bata
Bata. Kaya kailangan mong i-tame. Kaya kailangan mo i-guide. Mm. Ngayon, kunwari, lagi nating iniisip na hindi maintindihan naman ako ng ibang tao kung mag-ingay sila, ganyan-ganyan. Mag-iingat ka sa ganun. Kasi, nag-usap kami nung mga co-teacher ko, merong isang teacher doon na single parent, 3 anak niya. Sa tingin naman daw niya, hindi niya ini-spoil yung kanyang mga anak. Ang sabi ko, hindi ikaw ang right na magsabi na hindi mo ini-spoil yung anak mo. Kasi syempre bias ka. May bias ka. May bias ka. Ibang tao ang dapat magsabi kung ini-spoil ba niya yung anak nila o hindi. Why? Kasi ibang tao yun nakakakita at makikita rin yan sa kung chinek mo paano. yung sarili mong papel Hindi nga pwede yun. Kaya sabi ko sa teacher ko, sa co-teacher ko, na ma'am, okay yan. Naniniwala naman ako na hindi mo ni-spoil. Sa Dahil tingin mo. Hindi, naniniwala din ako sa kanya kasi nakita ko naman din na hindi naman pinagsasabihan din naman niya. Mahinahon nga lang siya magsabi. Pero pinagsasabihan niya talaga pag mali. So nakita ko naman na talagang didiscipline niya. Kaya nga lang, kung kwento mo lang na pinagsasabihan mo, wala naman nakakita, kwento mo lang, pero ang tingin ng ibang tao, ini-spoil mo, yung katrabaho mo, yung di sinasabi, It's yung time to consider. company na inaano mo, hindi ikaw ang tamang tao na magsasabi. Because kahit sabihin mong hindi ka bias o hindi ka nang i-spoil ng iyong anak, mataas ang tendency na you do that. So, sa imbis na i-discipline yung anak, ang ginagawa ng iba, tinotolerate nila unto their own hurt. So, ibig sabihin, dahil sa kaka-spoil nila para lang wag masyadong masaktan yung kanilang anak, hindi nag-grow unto discipline yung bata. Na kapag na-harshan lang ng konti o na-discipline lang ng konti, iiyak na tapos okay na, hindi mo tatatagan, parang sasaluhin mo agad. Alang mangyayari doon, hindi mag-grow yun sa discipline yung bata. They have to realize na mayroong consequence. Ito, hindi to Bible, pero nagagamit ko siyang principle, yung kay Sun Tzu, The Art of War. Nakwento ko na to before Kunwari, medyo harsh nga lang yung example So yung hari, marami siyang concubine, mga mistress. Oo. Tapos parang ang pinagagawa noong itong tao na to, which is yung kanang kamay ng hari, na turuan na mag-present yung mga concubines and mistress sa pagsasayaw sa harap ng hari. So may training sila. So ngayon, ayaw sumunod nung mga concubine or mistress dun sa in-appoint nung hari na magturo. So in-explain niya, hindi nyo ba naiintindihan yung gagawin natin? Ito yung gagawin natin. So sabi niya, pag meron kang instruction, tapos hindi sumunod, ulitin mo ng malinaw. Kasi baka sa'yo yung fault. Pero kapag malinaw mo nang sinabi, nag-agree sila na naintindihan nila, tapos hindi pa rin sila sumunod, gumawa ka ng example. Harsh yung ginawa niya. Hindi ko sinasabing gayahin niyo yung ginawa niya, pero kunin niyo yung principle. Nung pangalawang ulit, hindi pa rin siya sinunod, tapos nagtatawanan lang, kinuha niya yung isang espada, pinatay niya yung isang concubine and mistress sa harap ng ibang mga concubine and mistress. Yan tinanong niya, ready na ba kayo sumunod? Nagtayuan ngayon yung mga concubine and mistress. Then, nag-aral na sila na magsayaw. Yun din ang problema, hindi lang sa family, kundi sa community. Kasi yung anak, lalabas yan sa community. Kaya nga maraming mga kamoting mga driver na bomba ng bomba, yung naka-red light na is, igagano pa, muntik pa nga kumasagasaan one time na dahil sa loob ng family, hindi nila nakikita na dapat silang sumunod. Na there are times na pwede silang mag-disobey. Pag may option ng disobedience, ganun din yun pagdating sa community. Kumbaga, damay-damay lang. So, there's no consequence on sin, no discipline. Wala rin yung discipline pagdating sa community. And we are doing a disservice sa ating community sa way ng hindi natin pagdisiplina sa ating mga anak. Oo nga. Yun. Sa family kasi nagsisimula. Hindi kasi nila na realize na gano'n. Oo nga, no? Sa community rin, kapag puro amba. Yeah. Tapos yung way pa ng pagno-nurture doon sa anak. So, hindi pwedeng, kaya nga,
sadly, I would like to express my dissatisfaction na kulang sa enforcement at saka discipline dito sa ating sariling community. Why? Kasi hindi na nakikita yung consequence eh. Ba't hindi nila nakikita yung consequence? It might be kahit sa sarili lang family. Hindi nila na-take yung consequence ng kanilang sin. So now, to continue. Sabi dito, i-honor nyo yung inyong father and mother. Siguro yung definition natin ng pag-honor, pagtanda natin, may sarili na tayong pamilya, medyo mag-iba ng konti yung ibig sabihin. Dynamics nun, no? Pero mahalaga pa rin na what? I-honor natin yung ating parent. Okay. The adult child does not owe the parent obedience. Kasi may sarili ka ng family. Pag mo tumanda ka na. Pero yung honor and respect, wag pa rin mawawala. Yun. And second to the last part, sabi dito, when the bonds of family life break up, when respect for parents fails, the community becomes decadent and will not live long. So, ibig sabihin, madadamay talaga yung community. Sa pamilya nagsimula. Sa family nagsimula. So, katulad niyan, pag nag-aaway, lalayas. Diba? O ganito yung gagawin ng anak. Huwag gaaway. Lalayas. Nagiinom yung tatay, magiinom din yung anak. Minumura, magmumurahan din. So, hindi ka rin magtataka. Kasi sa family mismo, may gano'n. Sabihin mo na mag-aral mabuti anak. Ikaw nung nag-aaral ka, hindi ka naman nag-aaral maigi. Dededicate mo yung anak mo sa Diyos, ikaw hindi ka dedicated sa anak. Pag-aaralin mo yung anak mo sa Christian school, ikaw naman, di ka Christian. So parang yun yung irony ng buhay. And we are trying to yoke yung goat at saka yung sheep. So kung gusto nating turuan yung anak natin na magkaroon ng fear of the Lord, tayo muna bilang magulang is a good example or teacher dun sa fear of the Lord. Kasi kung hindi natin binibigyan ng consequence yung mga misbehavior and sin ng ating anak, they will grow up thinking na, okay lang pala. Diba? Yan. And to last, this is a first commandment with a promise. Tayong mga Christians, hinati natin yung 10 commandments sa 2. Yung unang 4, yung sa Diyos. Yung pang-5 hanggang pang-10 is sa kapwa. Pero alam nyo ba, yung Jew, hindi ganun maghati. Yung unang 5 sa Diyos. Yung 6 to 10 sa kapwa. Ano yung pang 5 na yun? Ano yung 5 na yun? Yung sa magulang. Yung pag-honor sa father and mother mo, hindi yun kapwa. Sa tao. Sa Diyos yun. Sa Diyos yun. Kaya nga ano yung batas noon kapag bastos ka sa magulang mo? Yung magulang mo mismo ang magdadala sa'yo dun sa may gate, tapos kaharap yung mga elders, tapos sila ang magbabato sa'yo hanggang mamatay. Kasi hindi siya disservice lang sa magulang mo, sa Diyos. So, bilang mga bata, yung pagsunod sa magulang ay training ground. So, kailangan ma-appreciate natin na tinatama tayo ng ating mga magulang. Yun din naman. Pero, kung babasahin naman natin, mas mabigat yung responsibility ng magulang. Kasi sige. Parang dito, yung sa anak, sumunod kayo, i-honor nyo. Tsaka yung, minsan, kung ano yung convenience na nararanasan mo ngayon, is binayaran niya ng paghihirap ng mga magulang mo before na ayaw nila na maranasan mo. However, minsan kasi sa kakapamper nila na ibigay yung magandang buhay sa'yo, pero hindi mo na-appreciate kung paano dinaanan yung ganong you paved the way kasi nila. Nag-pave ng way. You will think na everything is easy for you. Yes. Kaya kunwari, wala na yung mga magulang, hirap ka ngayon. Why? Because you always think na there is someone na pwede kang magdepende. Paralyzed ka na. May nang nabasang ganun Parang ganun yung prinsipyo sa social media. Parang yung tatay ay naghihirap. Okay. Ay, yung lolo naghihirap. Yung ama, siya ang umasenso. Okay. Dahil sa paghihirap ng lolo. Tapos yung anak, ang nahirapan. Yung nagtamasa ng hirap. Ay, nagtamasa ng
sagana. Okay. Pero yung apo, ano nga sa apo? Tapos yung apo, maghihirap. Tapos Sige. magsa-cycle. I-quote Parang sa Naruto. Hindi ba, ay, meron bang ganun doon? Ay, yung cycle. Diba, sa Naruto, yung war, Oo. nag-bring out siya ng mga great and mature men in time ng war. Pero nung time ng peace, nag-create sila ng mga weak men. And yung weak men mag-create ng Siyempre, ng another war. Kaya magkakaroon ng problem. Gusto ba natin ganun yung cycle? Hindi ko sinasabi na war, na ganong gera na patayan yung mangyayari. Pero we wage war against mga rulers, powers, and principalities. Lahat ng element ng kasamaan is doon tayo kasi nagwe-wage war eh. Kumbaga, yung when we take every thought captive. Diba? Kaya kay pagdidisiplin ng anak, ang ka-wage war mo niyan is yung spirit Saka ng mundo. mga parents, gawin nyo to as to the Lord. Yes. Di ba? Yung pagdidisiplina ng anak. Pag kasi hindi tinuruan ng magulang ng tama yung kanilang mga anak, yung mundo ang magtuturo sa kanilang mga anak. And sometimes we are confused sa definition ng love. Di ba? Once na pinagalitan mo, baka hindi ka na loving, baka ganun ang isipin mo. Sometimes kasi, kapag nakita mo umiiyak yung anak mo, baka nasasaktan ka, ganon. Pero sabi nga, as I may quote yung movie, Anak, Vilma Santos. Sige. Meron ng bata, di ba, yung nilagay niya yung palaka sa plato. Tapos tumawa siya nung nagulat niya. Pinrank niya si Vilma Santos. Tapos nagalit si Vilma. Tapos tawa siya ng tawa. Bakit tayo katawa ka ng tawa? Hindi ba alam na ginulat mo ako? Paano kung atakin ako sa puso? Parang ganun. Para praise. Bakit matatawa ka pa, ha? Sabi kasi teacher. Yan. Pag pinagagalitan po ako ng magulang ko, ay mahal niya ako. Kaya po ako natatawa. Kaya siya tuwatawa. Dahil, magsabihin po, mahal niyo ako. Di ba na iba yung mood bigla ni anak? Oo. That's sa tingin ko yun yung medyo nawawala sa panahon natin ngayon. Hindi ko naman sinabing, tarat, mamalo tayo ng movement. Hindi naman ganun. Kapag ganun ang nakuha yung mindset, hindi nyo naintindihan. Hindi yun yung point. May mga kaya nga hindi lang yung anak ang pinagsabihan dito eh. Kaya pati yung magulang. Bagay, may mga magulang din kasing hindi ready maging magulang. Oo din. Totoo din. So, unprepared, unequipped, hindi walang alam sa Biblia. Yes. Pag mamagulang ka. Hindi nga na sarili mo, hindi Kristiyano. Hindi nga na paghandaan yung pagpapamilya. Oo, sarili mo, hindi maayos. Di ba? At maraming ganun. O dahil sabihin natin naging mapaso kayo nung jowa mo tapos nagkaanak kayo. Ngayon, pwede pang ipalaglag o kung saan pa pupunta to, di ba? May reels nga ako na panood eh. Reel na batang ina. Tapos nakalagay di baling nag-anak na at nag-asawa na, nag-anak na ng maaga. At least supportive naman yung mga parents ko at saka hindi nila ako in-stress dito sa ganito, ganyan. Okay. Actually, pag ganun ang mindset mo bilang anak, hindi mo mahal yung magulang mo. Makasarili ka. Saka hindi na siguro dapat ganun yung laman siguro ng post mo. Parang maganda dapat sorry. Tsaka dapat mahiya ka. Saka parang in-empower mo eh. Parang mali eh. Di ba? Could we stop comforting ourselves sa mga consequence ng mga kasalanan natin? Pwede ba? Maganda yun. Maganda naman na supportive. Sana kahit yung mga nakikinig or makapakinig, could we stop comforting ourselves kung mali tayo? Pwede mag-repent muna. Yun eh. Akala kasi yung comfort ni God ang gusto kasi lagi ng karamihan sa atin, yung comfort ni God, yung comfort na ganito, pwedeng mahiya muna tayo. Pwedeng mag-sorry muna, pwedeng mag-repent muna. Kasi kung wala yung process na yon, saan ka kino-comfort? Hindi, tinatakpan mo lang. Hindi ka nga nag-mourn sa sin eh.
Yun nga eh. So, magkikreate pa siya ng further problems kasi tinatakpan mo yung dapat mong gamutin. And then, alam mo, ang ending na to kadalasan, maninisi ka. Maninisi ka. Ng iba. Ipo-point mo yung ikaw kasi tao. Ganito yan. Kaya ako naman nagkaganito dahil dito. Marami namang umalis sa church eh. Lagi may ipo-point eh. Tao, pero may nag-point ba kay God? Naging unfair ba si God sa kanila? Hindi. Kaya laging ibang tao ang ipo-point nila. Decision mo yun eh. Maganda. Bagay since, Ebat Adan. Maganda nga yung sinabi ni Brian eh. Umalis kayo ng church pero wag naman kayo umalis kay God. Kaso, yung may mga tao na, minsan gusto magsulat ng article na ganun eh, na patibayan ba talaga ng sikmura? Pakapalan ba talaga ng mukha? Na alam mo yung totoo, alam mo na umalis ka sa Diyos at sa pananampalataya, tapos natitiis mo na wala ka sa Diyos, tapos pinaninindigan mo pa rin na masaya ka hanggang ngayon. Parang ganun na ba katigas yung minsan yung pagkatao minsan ng mga tao na sa sobrang ayaw nilang madurog, paninindigan nila kahit sa social media na masaya sila, knowing na meron silang accountability sa Diyos. Hindi eh. Ang mabubuhay pa rin sila, nasisisihin pa rin nila yung tao na hindi na nga nila alam kung ano yung dahilan eh. Dahil 10 years ago pa nangyari eh. Bagay, madami kang makikitang ganun yun eh. Ito ang realidad ng buhay. Madami kang makitang sisisihin kapag sukol ka. Parang ganito yan. Maaalala mo yung may utang sa'yo kapag wala ka ng pera. Totoo. Pero habang may pera ka, habang masaya ka, di mo naman naaalala. Yun yung pinapoint out ko eh. Minsan yung church pa ang mali. Kunwari, nakipag one night stand ka, nabuntis ka nang hindi ka pa kasal. Tapos parang ang dating palagi sa feelings and emotions mo, ginajudge ka. Mali nga eh. Multo. Mali nga at naging fornicator kayo eh. Hindi ba pwede na bago i-comfort yung sarili, mag-repent? Yun yung nakikita ko mali sa generation. Actually, sa maraming parang ganito. Yun nga, parang kunyari is nagkaroon nga ng sin yung isang tao. Tapos, okay, nandito ako sa church. Huwag niyo ako i-judge ha. Dahil, sinner ako. Huwag niyo ako i-judge. Pag meron akong naramdaman kahit katiting na pang-judge, alis ako. Parang ganun pa ang dating eh, no? Hindi na church yun. Social club. Kasi hindi ka dinisiplin eh. Bagay nung araw nga, offering lang na pinatay. Si Ananias, si Sapphira, pinatay. I am not saying those things para i-validate yung mga abusive na mga magulang, yung abusive na mga elders, yung abusive na church. Hindi ko sinasabi ito para i-validate yung abuse and manipulation. Kasi may mga ganun din. Pero kunwari, hinayaan ka naman na mag-isip, hinayaan ka mag-wonder, hindi ka na nga hinigpitan. Minsan, wala na nga disiplina eh. Para bang iniingatan na nga lang madalas yung emotions mo, hindi ka na nga inaligaga eh. Baka naman, pwedeng mag-reflect. Ano? Baka naman pwedeng mag-reflect. Yun. So sana, habang yung bata, hindi pa masyadong marunong sa ganun, sa wala pang discernment, pagtsagaan ng magulang. Tapos, habang lumalaki. Tapos magkaroon minsan ng tough love na kahit masakit, kailangan disiplinahin. Pero may bounds lang yun yung para bang hanggat hindi lumuluwag yung pakiramdam mo, hinahataw mo yung, hindi naman ganun. I-train natin. Isa magulang naman. Paano? Last na to sa magulang. Maikli lang to, verse 4. Mga magulang, huwag kayong maging malupit sa mga anak nyo para hindi sila magrebelde sa inyo. Ayun. Palakihin nyo sila sa disiplina at utos ng Panginoon. Meron kasing pagkakataon na yung mga magulang ma-provoke nila yung kanilang anak or mabulid sa ma-encourage nila na magalit yung anak nila sa kanila. Ma-provoke talaga. Ganun. Yung para ba nananadya. Kaya ano ba yung provoke to discouragement na binabanggit dito? Sige nga. Or provoke their children to wrath? Ano ba yung ginagawa madalas ng magulang na gano'n? Kunwari, yung lagi na lang na ang pagsasalita nila is unkind and overcritical sila sa lahat ng bagay. Kunwari, tinan lang, ano na naman? Kailangan ka na naman, pera na naman.
pwede wag laging ganun. Oo, kasi Okay. baka maano siya. Minsan di na mag-o-open yun. Oo nga. Lalo na kapag medyo matanda-tanda na, no? Oo. Tapos, bilang magulang, sana wag masyado laging sensitive. Na Dapat para, nga tayo bilang magulang ang Mm. nasa more on sa sacrificial side eh. Actually. No? Kasi ang nire-represent nga natin dito is si Christ. If si Christ ay magiging overcritical sa lahat ng bagay sa buhay natin, wala na. Baka hindi na tayo makaahon sa buhay. Pero sa realidad sa Pilipinas, at nakikita ko, marami din kasing mga magulang na tumatandang paurong. Ay, marami nga. Oo. Kaya nga, ang advice ko, kung hindi naman kayang, kunwari, bilang ikaw, mag-isa ka, hindi ka pa mature, wag ka munang pumasok sa buhay pamilya kasi hindi porkit magulang ka, ikaw na ang tama. At hindi, binanggit din yan Oo. sa, if I'm not mistaken, if sa Job or sa Kohelet, sa Ecclesiastes, Hindi mo na pwedeng hindi gamitin laging yung pagiging magulang mo. hindi laging ang mas matanda ang nakakaalam ng wisdom or ng tama. Yung magulang, kailangan din na marunong din silang mag-sorry kung sila'y mali. It doesn't make them less of a person sa harap ng bata. Yes. It makes them human. Na si mama, si papa marunong din pala mag-sorry ka. At magagaya nila yun. Magagaya nila yun. So, hindi sila, ako sa tingin ko, critical. meron akong na experience sa magulang ko na dala ko hanggang ngayon na Okay. maganda. Okay. Which is, nag-aaway sila. Nang tahimik. Nakikita ko na nag-aaway sila dahil kasi wala naman kaming kwarto. Isa lang ang kwarto namin. Nandun kaming 4 eh. So, walang go to your room. Walang ganun eh, di ba? So, hindi. Merong experience ako na nag-aaway sila. Which is away talaga. Mataas ang boses. And then, after a while, magsusorry si daddy. Okay. Laging si daddy ang nagsusorry. Laging si daddy yung gagalit. Magagalit sila, nag-aaway. Aalis saglit. Pagbalik, laging si daddy nag-aamo. Hindi sinasabi ni daddy na, oy, sorry. Pero, body language. At kapag naging okay na, saka pa lang siya magsasorry. So, tingin ko yung na-adapt ko pagkabata ko. Ikaw, sir, nung tingin mong nakuha mo? Nagsusorry kasi si mama pag mali. Nahihiya kasi ako pag ganun eh. Kaya pag ganun, mapasensya ka na eh. So, nasasabi ko siya. 3 bagay kasi tinuturo sa akin nung magulang ko, especially ni mama nung bata ako. Marunong ka magpasalamat, marunong ka mag-sorry, tsaka marunong ka magpaalam. Kaya yan din yung tinuturo ko sa mga estudyante ko. Doon galing yun sa nanay ko. Pag marunong ka magpasalamat, nakikita mo, na-appreciate mo. Merong one time ka-scholar ko, kasi nag-thank you ako. Sabi niya, napansin ko lagi ka nag-thank you. Bakit hindi? Libre lang naman ka ako yung mag-thank you. Well, hindi ka naman, yun yung kulang sa tao eh. Yung parang, pag kunwari, kaya kunwari may estudyante ko na hindi marunong mag-thank you. Kahit na kunwari sabihin natin na tinulungan mo na, nilibre mo na, hinatid mo na, tinrain mo pa, tapos hindi marunong mag-thank you. Ala parang, paano? Ano sa akin merong time ba na hindi nila sinabi pero ramdam mo na nag-thank you? Meron bang gano'n? Pag kasi thank you, sorry hanggat kasi, pananaw ko, yung hindi mo masabi thank you, tas may paparamdam mo, hindi ko mararamdaman. Hindi mo mararamdaman. Hindi ko mararamdaman Mahirap iparamdam, ano? Mahirap iparamdam yung thank you eh. Mahirap iparamdam ang thank you. Yes. No. Tapos kunwari, hindi na nga nag-thank you, wala pang gesture na thankful. Hindi sa nag-expect ako mag-thank you. Pero kumbaga, dito ko na-differentiate yung mga, ito okay tong tao na to. Ito hindi. Ngayon, so meron kang meron kang may mga students may mga students ako na ganun. Kaya minsan di ako bumibilib eh. Meron akong student na thankful, though hindi ko naman hinihintay. Pero may mga students ako na hindi thankful. Sabi ko, medyo hindi ata nakuha yung lesson sa PEPDEB. Yung pagiging thankful is pag-appreciate nung mga bagay na hindi mo naman right na makuha. Ba't maraming taong hindi nagte-thank you?
Hindi nila nakasanayan na mag-thank you. Hindi sila na-train na dapat nilang sabihin. Or pwede ring Or hindi sila appreciative. ano yung tawag doon? Yung laon? Sorry, masyadong malalim yung taga. Feeling nila entitled sila. Ayun, entitled. Oo. Laon Yun kasi. yung isa. Iba naman, hindi sila naturuan mag-thank you. Yung isa naman, hindi appreciative. Yan. Mag-thank you, di ba? Tapos yung kunwari mga happy birthday lang sa Facebook. Kunwari nakita ko na birthday niya, kahit hindi ko na natatandaan yung tao na happy birthday ko. Why? Hindi man ako gumastos. Naka-template na nga happy birthday ganito. I-click mo lang eh. Mga ganong bagay na it doesn't make you less of a person kung ibatiin mo. Anong klaseng thank you yung parang sa tingin mo gusto mong matanggap? Alam mo, sa totoo lang, simpleng thank you, okay na eh. Hindi man ako... I mean, kung parang, ano yung parang way of appreciation na parang, magaganon ka. Parang, Hindi naman ako gumagano pero... parang wala sa'yo yun eh. Meron ako estudyante minsan. Ayun, yung mga remarkable. And then nag-PM kasi yun. Mas na-appreciate ko kasi yung PM kaysa public post. Piniem niya ako. Gagagraduate lang. Sir, maraming salamat. Babaunin ko yung lahat ng mga tinuro mo. Ganito, ganyan. Hindi ko makakalimutan ngayon. Ako nga po pala yung nung di naka-uniform, hinatid niyo po hanggang sa may gate at pinauwi. Sabi ko, hindi talaga kita makakalimutan. No? Pero alam mo, dahil na-charge ka ba kang, doon? Na-charge ka? Ano na-charge? Yung pagiging teacher mo, na-charge. Binabaan ko na kasi expectation ko sa mga estudyante. Pero alam mo yun, parang nung una kasi masakit eh. Yung parang dadaan-daan ka lang, walang kwenta yung, parang hindi ka naging teacher. Nung una masakit yun nung nasa ama ko. Nung medyo nagtatagal na, parang hindi na ako gano'n nag-expect. Para kapag may gumawa nung gano'n, sobrang na-appreciate ko. Sabi kong gano'n, I am not everyone's cup of tea. Kasi masungit ako eh. Dahil ang goal ko, maging stepping stone nila ako para mag-succeed sila sa buhay. Yung mga mali ko, hindi na nila ulitin. Yun. So, sabi ko, alam mo, sa totoo lang, para sa akin, mas magaling ka pa sa lahat ng mga naging honor at sa lahat ng mga magagaling naibalik mo, no? Lagi ko sinasabi yun. Because ikaw, nag-mature ka bilang tao. Hindi dahil sa sinabitan ka lang ng medalya dahil matalino o magaling ka. Para sa akin, mas pipiliin ko palagi yung mabuti at saka mature na tao kaysa yung matalino lang. Kasi maraming matalino, entitled sila, magaling sila eh. Meron akong estudyanteng na late one time, entitled eh. Noong time na medyo napika ako. Ano ba niyayabang niyo, italino niyo? Sabi ko gano'n. Hindi ako na-phase dun sa phase means na tetreten kahit magaling kayo o matalino. Sabi ko gano'n, dumaan din ka ako sa ganyan, wala ka ipagmamalaki. Sabi ko gano'n. Wala ka pa sa katiting. Kung yun yung, kumbaga, hindi, kaya siguro ako nilalagay sa STEM, kung ang iyayabang nyo is yung, kaya syempre, mayabang ako nung time na yun, niyayabangan ako din. Kasi nainis na ko eh. Hanggat maaari, ayoko kasi, parang si Paul. Ayaw mong isabi yung... ayoko nang sinasabi mga achievement ko as much as possible. Parang yung kay Paul nun na ginaganon ako, parang, sige, pagbigyan ko lang saglit. Na, saka nyo basagin. Sabi ko ganon, kung ganyan na kayo ngayon pa lang, kahit saan kayong makarating, lalagapak at lalagapak din kayo sa lupa. Kasi, yung pinakamahalaga, yung pagiging tao, hindi nyo na, Then yung sumunod nga yung pagsusorry. Mag-sorry ka. Biruin mo, first year college, pinalo pa ako sa puwet. Tapos nagulat. Hindi ako nasaktan, nagulat lang ako. Ma, pwede mo naman akong kausapin. Pero college na ako, pinapalo ba? At yun na yung huling palo niya sa akin. Ito siguro yung sa pamilya namin bilang Soriano ay hindi namin nagagawa. Okay. Yung sorry. Nasalita. Me gesture, siguro naman na namin kay Inang. Okay. Dahil sa culture ng pamilya namin. Si Inang kasi palamura yun. At para lang sabihin na bati na tayo, hindi siya nagsusorry. Magluluto siya ng ulam, ibibigay niya. Okay. Ganun siya eh. May teacher rin sa akin nagsabi na, Sir, baka hindi man nila kayang sabihin sorry, baka pinakita nila. Sabi ko pa rin sa co-teacher ko, Ma'am, naiintindihan ko naman na pwedeng iparamdam nila na sorry sila.
Naintindihan ko yun. Mm. Pero hindi kailangan mawala yung pagsabi ng sorry. Kasi pride pa rin yun eh. Pero sa aming mag-asawa, Oh. nasasabi nasasabi namin. Sa una awkward. Pero sa amin, parang wala pang chance na may dapat ipag-sorry eh. Kaya Okay. parang alien eh. Oo. Hindi namin masabi. Kakainang lang siguro. Pag kasi Parang jahe, no? pag kasi medyo Pero kami din, sir, kahit magbatian ng birthday. Hindi nga kami nagbabatian ng Mother's Day. Yan, Mother's Day. Walang, hindi ko pa nga binabati si mama. Mamaya pa lang pag-uwi eh. Ganito. Pag feeling ko na awkward akong gawin yung isang bagay pero alam kong tama, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong gawin. Kasi tama eh. So, dun ko na-overcome yung, kunwari, nahiya ako mag-sorry o mag-thank you. Kaya nung one time, si ate nagsosorry na rin. Hindi, seryoso. Si ate nagsosorry na rin. Bunsong kapatid, nagsosorry na rin. Si mama, si papa, lahat na kami nagsosorryhan. Okay, gets na. Yun. Then yung pangatlo, pagpapaalam. Marunong magpaalam. Bakit ba ang hirap sabihin kung saan ka pupunta? Teenager, ano medyo, kaya pag teenager? Kaya simple lang naman na wala namang issue kung sasabihin mo kung saan ka pupunta. Baka may issue. Kaya ayun ang nagiging problem. Ngayon, sabi niya kasi yung sa kabataan, kapusukan eh. Yun nga. Kaya ito, fresh to na sinabi na huwag niyo i-provoke yung anak niyo into anger. Sabi kasi dito, magulang ha. Okay, magulang. In a society where the father's authority was absolute, this represented a revolutionary concept. Okay. Kasi, ni-remind niya, yes, yung father ang head ng family. Pero careful, kapag na-discourage mo ng todo yung anak mo at wala ka sa lugar, overly critical ka, at saka judgmental ka sa lahat ng bagay at sina-shutdown mo siya palagi, mananagot ka. Kasi, utos ni God dyan huwag mong sagarin yung anak mo into discouragement. Huwag mong i-provoke. Ayan. So, sabi dito, this harsh kind of parenting Paul speaks against gives an unnecessary justification to a child's natural rebellion. So, kumbaga, mababawasan yung tendency na yung anak magrebelde. Kasi, pwede sabihin nung magulang na, anak, nuunawa ka naman namin. Pinapaalalahanan ka naman namin. Saan ba kami nagkulang? So, kumbaga, mahihiya yung bata pagka ganun. So, when you discipline a child, you should have first self-control. Tama nga naman. May mga magulang kasi walang habas naman kasi minsan. Minsan yung pait ng problema mo sa buhay, binubuntun mo sa anak mo. Ganun. True. Pero alam mo, between mother and father, ang kailangan ng discipline is yung tatay talaga. Disciplinarian talaga tatay. Sa bahay nyo ganun? Sa amin ganun. Actually si mama ang lagi nagdidisiplina. Pero pag si Papa na, mabait kasi si Papa. May leveling gano'n. Pero pag si Papa na yun nagalit, ay iba na yun. Ngayon, marami kong mga kailangan di mo na makarating sa Korte Suprema. Parang marami ko na-encounter na ganyan na tahimik lang tatay. Kaya, tas yung nanay yung madada. Pero pag yung tatay na nagsalita, takot sila. Ganon. Yung otoridad, no? Siguro more on, hindi yung pagsasalita ng tatay pag galit na Hindi yung magkaroon ng hindi naman authority, yung magkaroon ng normal na conversation. Yun yung kulang sa bahay madalas yung conversation ng tatay sa mga anak. Laging ang may conversation is yung nanay sa mga anak. Kunwari, ma, pengin pera, ma, ano yung ulam? Kailan lang tatawagin yung tatay? Pa, nasan si mama? Doon mo lang minsan kinakausap yung tatay mo pag nasan yung nanay. Kaya, mahalaga na i-restore natin yung relationship. Hindi lang sa nanay hindi ka lang at provider. Pati hindi ka lang, actually provider ka pa nga. You provide wisdom sa anak mo. You provide encouragement. Yun, be present. Be present. Be present. Hindi yung andun ka lang, pero hindi ka naman talaga present dun sa anak. And dalawa yung binabanggit dito, training and admonition. Training, may disiplina dyan, napapalo. Admonition, tinuturuan mo ng practical paano mamuhay. Ayun. Yun. Ano talaga, no? Kaya,
minsan naawa ako, no? Training, ano? May mga page, tapos naman na tayo. Oh. Naawa ako, may mga page sa Facebook na tinuturo ano ibig sabihin ng number na to sa gulong, itong letter na to sa gulong, tapos nakalagay doon sa baba. Kasi may mga harsh mag-comment doon eh. Ano ba naman yan? Napaka-basic yan, tinuturo pa ba? May nag-comment na isa doon. Hindi kasi lahat ng mga nandito is lumaki silang may tatay. Basag siya. Basag siya. We have to understand na Bagay sa social media. malaki ang impact ng tatay talaga. We always speak about the mother's love, but we never talk about yung father's sacrifice. So, parang lagi na-highlight yung babae. Di ba parang ang sinabi nila, the hardest job in the world is to be a mom. Yeah. Di ba yung lagi nila sinasabi? Yeah. So, genuinely, opinion mo, sir, na fathers are underappreciated? Madalas. Pero, kapag ang usapan naman is yung fulfillment and satisfaction, madalas kasi ang nako-comment, kasi yung tatay, basta nag-provide lang, mabuting ama siya. Pero bisa kasi nanay, as in, nalosyang na sa anak, parang hindi pa rin mabuting nanay. Sa ganong area naman, agree naman ako social norm natin. Na parang underappreciated din yung babae. Pero parang sobrang na ginagawa ng babae, hindi pa sapat. Oo. Pero may mga silent, sabihin natin na battles din kasi yung mga lalaki. I am talking about yung mga responsabling lalaki at tatay. Kasi may mga tatay na sira ulo din. Hindi meron. Marami. So, madami. Tapos hindi pa present. Yung nag-ML yun. May nag-post nun eh. Ano ang wish mo na maging ika? Tapos niya-checkan nung teacher yung estudyante. Nalungkot siya. Wish niya na maging cellphone. Kasi si mama, lagi naka-cellphone. Si papa. Tapos yung kinukwento niya doon, yung anak niya mismo. Kausap niya yung asawa niya. Kaya umiiyak. So, let us be present. Eto, narinig ko na rin to sa iba. Alam niyo bakit marami sa mga magulang, yung mga batang magulang, mga millennials na yan, is parang sobrang hirap na hirap sa buhay na konting kibot. Samantalang nung araw, 3 kaming alaga ni mama. May pinsan pa ako na sabay-sabay niya pag si papa pumapasok. Naalagaan naman niya maayos. Masyado na daw kasing tawag dito? Ma-social media. Yung mga parents ngayon. Kaya parang konting kibot, parang hirap sila. Yung hindi nila nadanas yung talagang mahirap nung araw na sabay-sabay mo nagtatrabaho at saka nag-aaral at the same time na hindi aral na dahil hindi napagtapos ang pag-aaral yung aral na nagki-caregiving para additional na kapag naka-graduate. So madami tayong kaprechohan ngayon. Madami naman talaga. So kumbaga masyadong na part ng system natin na ayaw natin i-sacrifice. Yeah. Actually, tayo rin naman may kasalanan. Na sa sobrang pinaglaban natin, karapatan natin, naging last generation yung Generation Z. Ayun. Ngayon, itong Generation Z naman, napaka-positive sa buhay. Why? Kasi somehow, na-pave na natin yung way. So, indirectly, yung mga kinakaasar natin sa Gen Z, tayo din yung may kasalanan. So, bago natin i-discipline yung ating mga anak, una muna natin isipin, baka meron tayong pagkukulang. Oo. Ngayon, ang main point na tong lahat is you can apply all this principle pero kapag hindi kayo Christian, wala to, tatapon to. Tatapon lang kung hindi. Kasi Christian podcast nga eh. Tatapon siya kasi this is commanded sa Christian. At kapag hindi ka submitted kay Christ, bakit ka magsasabi? Ano yung sense na magsabit ko sa... Saka, ang sabi dyan sa binasa natin, ituro ang utos ng Panginoon. Yes. Diba? So, kumbaga, ang goal pa rin doon. Kay Christ pa din. Kay Christ pa din. Ayun lang. Okay. Bye, guys. God bless. Alright.